Amen! Amen! Hallelujah! Ang unang good news na sasabihin ko sa inyo mga kapatid, wala na tayong problema Hallelujah! sa ating pananambahan. Habang hindi pa natin itatayo ang building, mayroon ang nag-offer sa atin. Palakpakan natin. Ang nag-offer sa atin mga kapatid, hindi po sabihin natin pagkaraniwang tao. High profile mga kapatid. Kilala naman natin ang kanyang asawa, kuha nila si Abduma. Ngayon naman si Colonel Edgar de los Santos, pinakapanganay na mga kapatid, pinakapanganay sa kanilang mga magkakapatid. At ako po'y naging mapalad dahil in-invite po tayo at tayo po ang ika nga nangaral at nanalangin sa kanila. Palakpakan natin ang Panginoon. Gusto kong ipakita sa inyo mga kapatid. Hallelujah. Kumplito sila. Ang wala lang sa kanila, unang namatay ang kanilang ama. Pero ang kanilang mother, buhay. Lahat sila magkakapatid, 8. Ayan mga kapatid. Ayan yan. Ang pinakapanganay, ito si Colonel de los Santos. De los Reyes rather. De los Reyes. De los Reyes. So, 1, 2, 3, 4. Ito ang mother nila. 5, 6, 7, 8, 8. Ito yung pastor na kapatid nila. Yan, pastor. May biguti lang. So, purihin ang ating dakilang Diyos mga kapatid sapagkat naging mapalad po tayo dahil sa kanilang buong pamilya. May galing ng London, may galing ng USA, galing ng Australia, galing ng China. Praise God. At dumating din yung sinasabi ko sa inyo mga kapatid na anak ni Colonel na si DJ galing ng Australia. Tapos ito naman si Angel susunod sa Australia at saka manager yung anak niya. Mga sila ng mga tao, mga high profile. Kaya salamat na lang. Amen. Kahit na never heard tayo, parang kulila tayo, pero may inihanda ang Diyos na napakagandang gawain, napakagandang buhay, at napakagandang paglilingkod sa hinaharap. Isang matunog na palakpak para sa At sabi nila, Pastor, parang magtampo pa kung ayaw nating pagbigyan sila. Para magtatampo pa. Dahil offer sila, ito sabi nila, itong area na ito, Pastor, sabi nga, andyan sa cottage diyan, kung konti pa lang, okay, may space naman, pero kapag marami na, andito pa rin, may area pa rin. At saka wala tayong problema sa parkingan. Pastor Dre, sa inyong sasakyan mo, no props. Yung mga masasakyan, walang problema. May mga parkingan na tayo na sasakyan. Praise God. So yan ang pagkapatikim ng Panginoon. Pagka hindi tayo sumusuko, mga kapatid, meron talaga naghihintay sa una. Purihin ang dakilang Diyos. Hallelujah. Kaya, ang ating United Pentecostal Church, Philippines Incorporated, ang sabi nga, Psalms 100 verse 4, enter into his gates with thanksgiving and into his court with praise. Give thanks to him and bless his name. Palakpakan natin ang ating dapat lamang na ibalik natin ang lahat ng papuri at karangalan sa ating dakilang Diyos. Ang ating lamang gagawin mga kapatid, wala tayong ibang handog na dadalhin sa harapan ng Panginoon. Hindi niya kailangan noong unang tipan o lumang tipan mga kapatid, ang mga handog na gusto ng Panginoon yung walang kapintasan na hayop dahil dugo ang kailangan. Kaya kung magdala ka ng halimbawa baka at pagpilay-pilay, disqualified siya. Kaya kung meron kang mapira ka, yung mga mahahaling hayop ang hihahandog mo. Pero kung ikaw naman ay medyo mahirap, kahit kalapati na pair, pwede na.
Kung ikay mahirap. Pero ngayon, mga kapatid ko, everybody say praise the Lord. Hindi na ni-required ng Panginoon yung mga alay na nasusunugin na yan, yung dugo na yan, mga kapatid. Pero ang sabi po sa Romans chapter 12, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies Amen. a living sacrifice. Hindi na hayop ang ating ihahandog ngayon. Hindi na kung ano ang bagay. Of course, magpapasalamat po tayo. Maraming mga gifts dito. Amen. Marami pang bigas. Aba, mayroon pang masasarap na ika nga pasalubong na ma-take home, ma-bring home ng mga dumalo. Palagpagan natin ang Panginoon. At isa ka, maraming pagkain, hindi natin mauubos yan. Nag-iisip ako kanina, mangaral ko 5 minutes, baka matapos na. Eh dahil pa alas 12 na. Yung ating mga bisita kanina, nag-offer kami ng prayer sa inyo, no? Naiintindihan namin nila baka. Pero nag-offer na kami sa family nyo ng prayers. Okay? So, medyo sabi ko, aba, kunting panahon na lang sasabihin ko, wala na. Eh, pero naman mga kapatid, kahit kakunti lamang, kung nakikinig kayo, ayos lang. Amen. Eh, pero naman mga kapatid, ano? Ha? Ang linggong ito, hindi po ito pangkaraniwang linggo. Amen. Amen. Dahil ang isang taon is 365 days. Right. At saka napakaraming linggo na ipinagkaloob ng Diyos para sa atin. Ngayon, kung magkasundo tayo hanggang hapon, mangangaral ako. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Sige na, basta kain mo na. Inspired si Brad Curiano. Pero alam nyo naman tayo mga kapatid, hindi tayo as in, pag nakita ko na hindi na kayo interesado, hindi na ako magpapatuloy, promise. Walang kaimik-imik siguro hindi interesado, walang uminig. Kain mo na, Pastor. Ako'y nagpapasalamat din na nag-text ako sa kaihado. Sabi ko, ikaw, wala ikang puntahan. Eh, Thanksgiving dito. Aba, sabi ko, dala-dala kong cellphone. Walang response. Aba, suplado ang mga ito. Yung problema, hindi nila na-receive ang text ko. Kaya na-surprise na lang ako, dumating sila. Abay, nagalak ang puso ko. Purihin ang Panginoon. Hallelujah. Amen. Excited ba kayo? Amen. So, 365 days, ang daming linggo na nakalipas o nakaraan sa ating buhay, mga kapatid. Pero, mga kapatid ko, now and forever, wala nang linggo na katulad ng linggong ito. Ngayon lang ito. At huwag kayong mag-alala na ang linggong ito, nakatala ito sa aklat ng buhay. Amen. Huwag kayong mag-alala na bakit, baka sasabihin nyo, nako, hindi naman siguro, kahit the best pang gagawin ko, siguro naman, pagkatapos nito, wala nang alaala. No! Ito po ay magiging alaala sa buhay na walang hanggan. Amen. Kaya nakikita ng Panginoon kung kayo'y nakikinig, Praise the Lord. kung kayo'y interesado, kung ibinibigay ninyo ang inyong sarili para sa huling linggo ng 2025. Right. Amen. Amen. Praise the Lord. Amen. Dahil magpapalit na po mga kapatid ko ang ating taon. Kaya napakapalat po tayo. Kaya yung pinaka-the-best na pwede natin ibigay mga kapatid. Ihandog mo na. Amen. Amen. Dahil hindi na ito mauulit. Right. Amen. Kaya huwag kayong matutulog. Huwag kayong hikab-hikab yan. Huwag kayong... baka mamaya mga kapatid, nakayuko kayo. Maraming transaksyonan sa utak nyo. Nako, puro nako. Ngayon, pakiusap. Pwede ba? Amen. Walang kahati ang Panginoon. Right. Praise the Lord. Ako'y natutuwa dito rin. Parang kabuti ito si Brother Alex Lulubog Kung ito lilitaw. Salamat. Dahil siya ang sinasabing timing is everything. Kaya naka-timing ka kapatid. Hallelujah. Amen. May pagpapala kang matatanggap mamaya. Masaya ba? Amen. Amen. Baka nanganganib na nga ako Kapag ka nandito ako sa unahan, kapag ka, mga kapatid hindi nagkakaisa, at saka isa, dalawa, tatlo lang, ang iba ay wala. Naku mga kapatid, inuulit ko, hindi na mauulit ang linggo kita. Amen. Hallelujah. Kaya nga po, the past is past. Amen. What is gone is gone. And what is done is done. Kaya
ang nakaraan, nakalipas na, hindi na muling magbabalik yan. Right. Amen. Ang nangyari noon, hindi na muling mangyayari ngayon. Amen. Kaya kung ang ating pagtitipon ngayon, hindi mga kapatid, we are not men pleaser. Hindi po tayo para matuwa si brother, para matuwa si sister. No, our ultimate purpose and goal why we are here is to please the Amen. Lord. To please God. Yan po ang layunin. Walang ibang dahilan. Wala akong pakialam. Wala akong sinisino-sino. Ang aking mga kapatid para mabigyan ko kapurihan at kaluguran ang ating Diyos na buhay. Amen. Hallelujah! Kaya mga kapatid, kahit maubos ang busis ko ngayon, total, huling league ko na ito. Nang 2025, may ala-ala tayo mga kapatid. Amen. Amen. Praise the Lord. Glory. Praise God. Kaya, pwede ba mga kapatid, ibigay na natin sa Panginoon ang ating buhay. Amen. Tumayo tayo, sandali lang. Para, tumayo tayo sandali lang mga kapatid. At sa atin, wala tayong magagawa sa ganang ating sarili. Kaya, hilingin natin sandali ang pagnubay at inspiration ng ating Panginoong makapangyarihang Diyos Yes, sa Lord mga God. sandali. Hallelujah. Umaasa po kami, Panginoon, sa iyong kapangyarihan at sa iyong banal na Espiritu. Hallelujah. Wala kaming magagawa kung hindi niyo po kami sasabayan. Oh God. Hindi po mabubuksan ang aming puso kung hindi niyo po bubuksan. At hindi po namin maunawaan kung hindi niyo bubuksan ang aming kaisipan. Kaya ikaw, Panginoon, ang sentro ng aming pagsamba. In Jesus' name, palakpakan po natin. Praise the Lord. Kamayan niyo muna, magkamayan. Kamay. Yan. Woo! Woo! Hallelujah. Praise God. Kamay muna. Ayan, kamay muna. Para mawala ang antok. Amen. Para hindi mag-cramps yung tuhod nyo dyan sa kaupo. Okay. Hallelujah. Makakaupo na po kayo. Sa biyaya ng ating mahal na Diyos. Okay, thank you. And you may be seated. Praise God. Hallelujah. Mga kapatid, gusto ko pong dalhin sa inyo ang scripture, very common scripture ito mga kapatid, taken from the book of John, chapter 4, 23 and 24. Of course, ito mga kapatid, pambungad, nasabi ko na kanina sa inyo, na sa ating pagpasok dito, wala tayong ibang dala-dala, kundi ang mga alay na pagpupuri. Amen. Alay na pasasalamat sa lahat ng kabutihan ng ating Panginoon. Now, gusto kong maipabot sa inyo mga kapatid, God deserves worship. Amen. Nothing but the best worship. Hallelujah. Kung nagpasyalat po tayo at kumbinsido po tayo mga kapatid, sa sinabi po ng ating Panginoon na sa ating pong pagpasok sa pintuan ng tahanan ng ating Panginoon, don't appear before the Lord empty-handed. Hallelujah. Huwag tayong lalapit. Kaya ang lahat ba, mayroon ng tinatawag na alay ng mga pagpupuri sa Diyos na lumikha. Meron na po ba tayong alay? Come on! Purihin na natin ang Diyos. Kaya hindi tayo maintindihan ng iba mga kapatid. Ano na ang inyo Diyos? Bungol na tama sa inyong kagahod? Wala po yung kinalaman mga kapatid. Kay mahina, kay malakas, importante. Buong puso yung sinasabi mo. Kahit matahimik. Kung marugtog at taimtim sa puso, akseptado yan. Pero huwag nyo namang i-judge kung maingay, wala na sa puso. No! Pero dahil tayo mga kapatid, sumusunod po tayo ayon sa prinsipyo ng banal na kasulatan. Kung sinabi ng banal na kasulatan, let us serve the Lord with gladness. Amen. Maglingkod tayo na may kagalakan. Right. Kung nagagalak mga kapatid, pernisan sa mukha, parang natalo ng 5,000. Ang bigat ng pasanin o dalahin. No! Serve the Lord with Amen. gladness. Praise the Come before His presence with thanksgiving. Amen. Hallelujah! Woo! Amen! Mayroon na pong tao o dala-dala po tayo sa ating puso na pasasalamat sa ating dakilang Diyos, mga kapatid.
Hallelujah! Let Praise us the all Lord. worship the name of Jesus. Praise God, praise God. So, the Bible says in John chapter 4, verses 23 and 24, Tagalogin na lang natin para madali mga kapatid. Ang sabi ng banal na kasulatan, dumarating ang oras at ngayon nga. Tama? Tama? Dumarating ang oras at ngayon nga. Amen. Nasasambahin ng mga tunay na mananamba ang Ama sa Espiritu at katotohanan. Sapagkat ang Ama ay naghahangat ng tunay na mananamba. Right. Ang Diyos ay Espiritu. At ang mga sa Kanya'y nagsisisamba ay magsisisamba sa Espiritu at katotohanan. Amen. Yan po mga kapatid ko ay instruksyon ng ating Panginoon. Opo ay naparito. Alam niyo po, kung nais po natin na maging makabuluhan ang ating pagdalo sa gawain ng Panginoon, magiging walang saysay ang ating oras o panahon mga kapatid ko, pag tayo narito na nakatulala. Ang ating mga kaisipan, mga kapatid, wala sa Panginoon. Pero mga kapatid ko, kung ang maiksing sandali, gugugulin po natin mga kapatid sa ating Panginoon na ang buong puso, buong kaluluwa, buong pag-iisip, buong lakas mga kapatid, ang iyong pagpapagal ay hindi masasayang. Hallelujah. Hallelujah! Woo! Everybody say praise the Lord. Paano ba natin sambahin ang Panginoon sa Espiritu at katotohanan? Amen. Amen! Palakpakan muna natin ang ating dakilang Diyos dahil alam niyo po mga kapatid, ang sabi ng Biblia, sa mga nagtagumpay, humiyaw kayo, sumigaw Amen. kayo, ng piling ng nagtatagumpay, hindi tayo sumusigaw dahil tayo nang hahamon ng away. Ngunit ang ating sigaw mga kapatid, dahil tayo po ay mayroong tagumpay sa ating mahal na Panginoon. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Papaano nga po natin sambahin ang Panginoon sa Espiritu at katotohanan? Kailangan kalimutan mo muna ang iyong sarili. Amen. Anong ibig sabihin na kalimutan po natin ang ating mga sarili? Isantabi mo muna ang lahat ng iyong alalahanin. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Ang iyong mga problema. Amen. Kung ano man mga kapatid ko, ang iyong mga transaksyon, isantabi mo muna. Amen. Amen. Paano ba natin sambahin sa Espiritu at katotohanan? Kailangan mga kapatid ko, walang kahati ang Panginoon. Amen. Amen. At ang pangunahing utos ng ating Panginoon, dapat makilala natin na meron lang isang Diyos. Amen. At kung nakilala mo na meron lamang isang Diyos, mga kapatid ko, ang pangalawang instruksyon, iibigin mo Amen. ang Panginoong Diyos ng buong puso mo. I-check natin ang ating mga puso. Hallelujah! Woo! Sino ang laman ng ating puso? Pagkaiba-iba ang laman niya. Sabi ng banal na kasulatan, Lord, I stand at the door and knock. If any man hear my voice and open the door, I will come in. Kaya malaga, samantalang kayo nakaupo, buksan natin ang ating mga puso, mga kapatid ko, upang ang ating Diyos ay papasok. Siya po ay hahapon. Siya po mga kapatid ang kikilos sa buhay natin. Amen. Kailangan wala siyang kahati. Praise God. Dahil ang Diyos na ating pinaglilingkuran ay Diyos po na mapanibugbuin. Right. Silusong Diyos. Mga kapatid, hindi baga sa mag-asawa, kapag ikaw itumingin sa iba at nakita ka na, sabi ng asawa, ano yan? Bakit ka nakatingin? Dito ka lang, tingin sa akin. Dahil ako lang ang one and only. Upo. Tama? Ngayon, kung ang ganung damdamin ng mag-asawa, mga kapatid, nakakaramdam tayo ng pagsisilos, how much more ang ating Panginoon. Dahil kung inuna natin, anumang bagay na higit sa Panginoon, siya po ang Panginoon at Diyos-Diyosan ng buhay mo. Kaya kung gusto mong sumamba sa ating Panginoon, huwag kang mag-isip ng ano. Huwag kang mag-isip ng anumang bagay. Focus your attention
Amen. Amen. Hallelujah. Sapagkat yan ang unang paalaala, mga kapatid ko, na kailangan iibigin ang Panginoon ng buo. Hindi sinabi sana, anak, okay na ako pag araw ng linggo, pag kayo nagtipon-tipon, ay kahit man lang, atiran mo ako ng kapiranggot, kalahati, good na yan sa akin. Aba! Ganun ba, mga kapatid? Nako, sa buong araw, ginawa natin siyang security guard, 24/7, 24 hours, hindi na-idlip, hindi man lang naantok, hindi man lang natulog, minamamanan, sinusubaybayan tayo, mga kapatid ko. Walang kumpay, hindi napapagod ang Panginoon, ang kahilig-hiligan niya. Pagdating naman, kung para naman sa akin, ang inyong gagawin kung papaano ang aking obligasyon para sa inyo ay aking ginampanan. Everybody say amen. Kaya gusto ko naman na kapag sa panahon naman para sa akin, i-devote nyo naman ang inyong puso, time, and efforts. Palakpakan natin ang ating amen. Yan ay ito, simple mga kapatid. Kaya sa Thanksgiving natin, para ito po'y maging alaala, alaala mga kapatid ko, sa aglat ng buhay, dapat may record po tayo ngayong umaga, ngayong tanghali. Ngayon lang natin ibinigay ang ating buong puso. Wow! Panginoon, aking binibigay sa iyo ang aking buong puso. Kaya Panginoon, parang nararamdaman ko na parang gutom na ako, ay wala pa alam, gutom na yan. Pero lang kain ng kain. Wala yan. Kahit gutom ka, ang isipin mo ang kabutihan ng Panginoon. Amen. Amen. Ayaw ng Panginoon, mga kapatid, kunting panahon lang ang hiningi niya sa atin. Pag mag-cellphone tayo, nakakandadulig na mga kapatid, ilang oras na, hindi pa mga kapatid nagsasawa. Kaya nakakulungkotan dito na sa simbahan, magsi-cellphone pa. Kaya, mga kapatid, I'm sorry, I don't want to offend you. Pero walang cellphone muna kapag ka sa bahay ng Panginoon. Amen! Amen! Kunting panahon lang. Hindi naman tingnan nyo mga kapatid, orasan nyo. Hindi 3 oras ako mangangaral. Baka mamaya 10 minutes tapos tayo. Amen? Amen. Basta ang importante mga kapatid, kahit maiksi, amen, kahit hindi mahaba, absorb naman sa puso natin. Tanggap naman ang ating isipan. At nabigyan tayo ng aral. Everybody say praise the Lord. Kaya ang nais ng Panginoon sa Thanksgiving na ito mga kapatid, there's once in a life, hindi na ito mauulit. Dahil baka, God willing, hindi na po mga kapatid sa ganitong lugar tayo magse-celebrate ng ating Thanksgiving. Dahil may offer na sa atin at kung luluubin ng Panginoon ay hindi kita yung magsalig sa tabo. Base bala panalanginan kita. Nami akong ang Diyos di siya magpanalangin sa ato. Amen. Kaya hindi siya manunumbat. Hallelujah. Hindi ka magsilig kahuluya, man. Hindi ka magsilig kahuluya. Basta ang Ginoo mga kapatid mag-provide for His glory, for His honor. Praise God. Hallelujah. Purihin ang Diyos. Amen. Amen. Glory to God. Kaya mga kapatid ko, sa Thanksgiving natin, sa mga sandaling ito, ang gusto lamang ipaabot ng ating mahal na Panginoon ayon po sa kanyang mga salita. Sa tuwing may pagtitipon tayo, dapat ibigin natin ang Panginoon ng buong pag-iisip. Amen. Amen. Hallelujah. Pagka merong mga ligaw na mga pag-iisip na hindi po nakakaluwalhati sa Panginoon, huwag kayong tamimi, huwag kayong tahimik lang. Sabi na, hindi ata maganda itong inisip ko. In Jesus' name, lumayo ka. Palayasin mo na. Hindi na, parang ang ganda-ganda naman itong mga iniisip ko. Parang nalilibang ako. Sige ka. Kapag nabigyan mo yan ng pagkakataon, ay tatalaga naman, sasamantalahin niya. Right. Kaya ang ibig ko pong sabihin mga kapatid ko, dahil tayo ang nakakaalam sa puso natin, ano bang laman ng puso nyo? Ano bang iniisip natin? Amen! Kapag ito'y labas sa kalooban ng power, take note. Be aware. Just a minute. Kailangan on guard. Amen! Mantayan natin. Kaya kunti panahon na ito. Ito lang instruction ko sa Thanksgiving natin para ang bawat isa, enjoy na tayo sa kainan, enjoy na tayo sa regalo, at enjoy na tayo sa pag-uwi.
mapayapa pa ang ating puso, may kagalakan pa, at may kapayapaan ang ating isipan. Amen. Hallelujah! Amen! Praise God! At sabi mga kapatid, i-recall ko ang scripture taken from the book of Mark chapter 12, beginning verse 29 and 30. The Bible says, which is the first of all the commandments. The first of all the commandments is, Hear, O Israel, the Lord our God is one Lord. Amen. Then verse 30, Thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, with all thy soul, with all thy mind, and with all thy strength. Amen. Amen! Yan ang instruction. Kaya hindi katakataka mga kapatid. Sa bisita natin, sorry lang, nanibago kayo. Kasi ang way of worship namin according to the scriptures. Amen. Ang sabi ng scripture, with all your strength. Amen. Gamit tayo ng lakas. Amen. Amen. Mahal na mahal kita, Panginoon. Di ba? At itataas. Ayan mga kapatid ko. Ibig sabihin, ang true worship mga kapatid, meron tinatawag na physical participation. Kailangan itong kamay natin nilikha ng Diyos. Amen? Sino may-ari ng kamay natin, di ba? Diyos, siya may likha. Ang ilan hindi lang yan para sa trabaho. Gamitin natin sa hanap buhay, yung mga kamay na yan. Amen. Nakaka-insulto naman sa Diyos na lumikha na itong kamay natin pagdating sa paglilingkod natin sa Panginoon, abay nakatunganga tayo, nakagayaan lamang. Mamaya mag-cramps yan. Hindi makasirculate ang dugo. Kaya mga kapatid ko, biblical lahat. Sabi niya, clap your hands or your people. Amen. Shout unto God. The words of triumph. Palakpakan mo. Gamitin mo. Para naman at purihin ang Diyos. Amen. Amen. Praise God. Kaya po mga kapatid, mula ulo hanggang talampakan. Kaya sinabi ko po sa inyo, pag tayo po enter into His gates, ibig sabihin pag tayo po ay pumasok sa pintuan ng bahay dalanginan o pagsamba sa ating Panginoon, meron tayong daladalang mga alay. At ang ating mga alay, mga kapatid ko, according to Hebrews chapter 13, let us therefore offer the sacrifice of praise continually. That is the fruit of our lips, giving thanks toward His name. So, ano po ang alay na ni-require ang nais ng Panginoon pagka tayo po ay dumalo at pumasok sa bahay ng Panginoon? Ang sabi ng mga kapatid ko, tayo po'y mag-alay, mag-andog palagi ng mga pagpupuri sa mabuting bagay ang bunga ng ating mga labi. Hallelujah! Kaya kung gusto niyo po mga kapatid ko, makakakilos ang Espiritu, ang kapangyarihan ng Panginoon. Huwag niyo pong hayaan mga kapatid na nakikinig lang kayo. Pinakikinggan niyo lang ang mensahe. Dapat mayroon tayong participation. Dapat magkaisa po tayo dahil sama-sama tayo na naglilingkod sa Panginoon. Hindi ako lamang, samantalang ako'y nangangaral. All things work together for good. Dapat ikaw, ako, tayong lahat magkaisa tayo para ang kapangyarihan ng Panginoon. Kumilos ang Espiritu ng Panginoon. Hindi man natin siya nakikita. Dapat po siya po'y ating nararamdaman sa ating puso, sa ating pag-iisip. Dahil ang sabi ng Biblia, God is a spirit, and they that worship Him must worship Him in spirit and in truth. Let us all wish. Let us all stand together. Tumayo po tayo lahat. Come on! Hallelujah! Ito na po ang last hour.